Hi everyone. Kita min Jupiter pikat tirat nyaman aramido mo. Madaman na kagararami ti trellis iti kwa. Ay, yung gamawatan ay gumagawa ako ng trellis ng alugbati o yung Malabar spinach na tawag ko. Doon din may bagaji, water spinach yun. Sa bala ka dyan, Jupiter. Talnakad ta. So, kaming mga Ilocano, ang tawag namin dito sa alugbati o Malabar spinach ay bilbilunak. O diba? Diwing aji kwa. Pause. Diba? Galing ni Jupiter talaga. Tignan mo. So, gagawa ko ng trellis para sa bilbilunak para dyan sila aakyat instead na gagapang. O di sana all gumagapang. Madali lang paramihin ang bilbilunak sa pamamagitan ng cuttings niya. So, kapag tinanim mo yung cuttings na mature, mga 7 to 10 inches long. 7 to 10 inches long. O, pwede na yun. Pwede mo siyang idiretso sa plant box mo. At after a week, makikita mo yung progress. Magkakaroon na ng roots yung mismong cuttings na itinanim mo. For me, prefer ko yung nilaga na bilbilunak. Tapos, isasawsaw mo siya sa ginisa na bagoong. And then, yung kanin mo ay hindi lang basta kanin, kundi sinangag. Wow! Yan, tinutuloy ko na yung paggawa ng trellis para sa pagdating kalalabasan. Sige, isa lang, Brad. Tirada. Ulitin pa. Sige, ulitin pa. Maminsan pa. Kababain mo. Yan. Tinutusok ko na dyan yung sticks na trinim ko mismo yung dulo. Pinatulis ko yung dulo ng mismong sticks kasi nga mas madali siyang ipasok dun sa lupa or itusok sa lupa. At dyan na rin akyat yung mga vines ng bilbilunak natin. Bakla, vines. Anyways, maganda magkaroon ng sariling pananim na gulay sa mismong bakuran o kaya sa gilid ng bahay katulad yan. Actually, sa gilid lang naman niya talaga yan ng bahay. Diyan ko na itinanim yung mga bilbilunak. Tsaka para na rin mas makatipid ka instead na bumili ka pa ng bilbilunak sa tindahan which is 15 pesos or 20 pesos per bundle. Mas nakakatipid ka at alam mong namomonitor mo yung mga kinakain mo kung safe ba siya or ginagamitan mismo ng chemical. Pero kadalasan kapag sa mismong bakuran lang natin dinatanim, ang mga ginagamit lang naman natin na pataba ay yung mismong mga organic fertilizers like yung tae ng kalabaw o tae ng kambing, kaya naman ng baka. Ang suggest ko lang din naman, pwede ka rin naman gumamit ng mga natural farming inputs gaya ng fermented plant juice o kaya naman yung FPJ na tinatawag o kaya naman ay fermented fruit juice. Nandyan yung tinatawag natin na indigenous microorganisms or yung IMO o kaya nandyan rin yung fish amino acids. Wow! At sa paggawa ng mga natural farming inputs na ito, ang kadalasan ng mga kasangkapan ay nakikita natin mismo sa kusina at yung iba nga minsan ay patapon na rin gaya ng mismong atay ng isda na pwede mo naman gamitin na fish amino acid at yung mismong eggshell na pwede mong gawin na water-soluble calcium. Wow! O yan, binangka na naman ni Jupiter ng resistorya maninin, awanin. Anyways, madamati dalo sa akon. Aguron sa kitigamit ko ini sa kon. Anyways, thank you for watching guys. I hope you learned a lot. Learned a lot.